Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Dito po tayo sa ikatlong bilog ng buwan sa pamilya Klima ko. Ito'y ginaganap natin upang ang salita ng Diyos ibahagi sa book na ito para kumbaga sabi nga sa utos ng ating dakilang Panginoon, magsiyaon kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapala. Ibig sabihin, lahat ng likha ng Diyos, kinakailangan makaabot sa kanila yung salita ng Diyos. Kaya, hindi tayo nag-focus sa loob ng templo, kundi lumabas tayo, nagsakripisyo, upang ang salita ng Diyos makarating sa ibang puok. Para sa pamilya, at ganoon din sa mga espiritong nakapaligid sa puok nito. Yan po, ang aralin ngayon ay isa pong pagpapatibay o pagtuturo o paghubog sa kalagayan ng pamilya at ganoon din kung paano tayo dapat na makitungo sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga aralin. Ang una pong sitas, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 13. Medyo, kumbaga sa numero pa lang, isipin natin mahaba. Pero maganda yung bagamat sinasabi natin, kasi po, halimbawa, napakinggan natin 1 hanggang 13. Kung tayo po ay mainipin, ang iisipin natin mahaba naman ang sitas. Pero kung nasa atin ang pagtanggap kahit gaano pa yung kahaba, kinakailangan natin tanggapin dahil yun ang aral para sa gabing ito. Sabi po dito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umakalingaw-ngaw. Ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, kinakailangan kung tayo pong mga tao ay halimbawa, bihasa tayo sa mga foreign language at saka marunong tayo sa mga aral ng mga halimbawa, mga Latin o mga ibang mga natututunan natin sa lihim. Pero, kung halimbawa, hindi naman timplado, kumbaga, sa tugtog po kasi dapat timpla yung tunog. Hindi naman pwede puro baho, hindi naman pwede puro tanso ang tunog, o kaya matingaw, kaya trompa. Pag wala pong tempo at wala rin sa angkop na paggagamitan, magiging useless. Kaya nga po sa musika, kinakailangan may timing yung baho, may timing naman yung flauta. Halimbawa nila palagay natin yung ginagamit natin, tamborin. Pag halimbawa, hindi ka sumasabay doon sa yung mga tipa o diin na kanta, tapos sige ka lang ng pukpok, magiging useless. Kung halimbawa mabagal yung tempo, dapat mabagal din yung hampas mo. Mabilis din. Kinakailangan nasa timing.
Ganon din po sa pakikitungo sa kapwa. Halimbawa, marami na tayong nalaman, tapos may pagmamarunong na sa kapwa. Wrong timing din. E paano kung yung pag-unawa ng kapwa ay lumalabas na ang pakiramdam niya, hinuhusgahan na siya? Mangyayari, magiging useless na kahit marami tayong nalalaman, pero yung approach natin hindi tama o timing na handa siyang tumanggap ng ating aral, magiging useless po. Kaya dapat tina-timing po siya. Ang sabi dito, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng may hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat, mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ganon din uli dito. Palagay natin na tayong tao, meron tayong kaloob sa panghuhula. Halimbawa, sa hinaharap, alam natin ang mga mangyayari at marunong tayong magpaliwanag ng salita ng Diyos. Panghuhula din yun. At yung malakas pa ang pananalig natin, kumbaga sa sinabi lang natin, nangyayari. Sabi nga, napapalipat ang bundok. Halimbawa, isang tao, nakasalamuha natin, na lumapit lang sa atin, tinulungan natin, instant gumaling agad. Pero, hindi na pinapil o naramdaman ng ating kapwa na kaya mo pala siya tinutulungan dahil gusto mo magaling din siya na wala na siyang karamdaman. Dapat po kasi nararamdaman ng ating kapwa yung ginagawa natin na kumbaga ayaw natin siyang nahihirapan. Kapag naramdaman niya po yun, ibig sabihin, totoo yung ating ginagawa. Kahit na kaya nating palayasin ang masamang espiritu, magaling tayong manggamot, pero ang gusto lang natin para sumika, magiging useless. Kaya dapat, ang maramdaman ng ating kapwa, kaya mo siya tinutulungan dahil ayaw mo siya magkasakit. Yun po yung importante doon. Hindi yung kaya mo siya tinutulungan dahil gusto mo sumikat, mas marami ang customer o mas marami ang magpatulong. Kapag yan ang intensyon, magiging useless. Pero kung kaya mo siya tinutulungan dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang nahihirapan sa karamdaman, gusto mo lahat tayo magaling. Yan po yung maganda. Yan po yung tinatawag na pag-ibig. Pagpapahalaga sa kapwa. At kung ipagkalog ko ang lahat kong tinatangkilik upang ipagkain sa mga dukha, ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, katapat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Halimbawa, meron tayong kaya. Tapos, ibininta natin. Tapos, yung nakuha nating pera, i-donate natin. Pero, wala namang pag-ibig. Halimbawa, nag-donate ka nga, nakalathala naman yung pangalan, walang kwenta rin yun. Sabi nga dito, ibigay pa ang katawan. Halimbawa, sige, handa kong ialay ang aking buhay para sa iyo. Pero, hindi naman connected talaga yung gagawin mo para mag-beneficio siya, magiging useless. Kaya kinakailangan, kung alanganin naman at hindi talaga pili natin gawin, huwag na natin pipili. Kasi, hindi naman tayo katulad ng ating dakilang Panginoon na makabuluhan ang kanyang pag-alay ng buhay
Dahil kumbaga, on process, plinano po talaga ng Diyos. Dahil ang tao, nilikha ng Diyos, perpekto, ayon sa kanyang wangis, larawan, pero sinira ng diablo sa pamamagitan lang ng tukso. Sa pamamaraan ng Diyos, ang tao binibigyan ng utos. Simple lang naman yung nilaban ni Adam. Hindi po pinag-uusapan dito yung kahoy. Kung ano man yung kahoy na, ubungan ng kahoy na yun na kinain niya. Ang pinag-uusapan dito, yung bilin. Lahat pwede mong kainin maliban dito sa isa. Siyempre, hindi niya kaya si Adam, hindi kaya ng diablo tuksuhin, idinaan ngayon sa babae. Natukso si Eva, at saka naman nakapasok na ngayon yung pagkakasala. Para naman yung babae ang magtukso naman kay Adam na kumain din ng bunga. Ang pinag-uusapan dito, kahit ano pa yung bunga ng puno na yan, hindi po yun. Kundi yung bilin ng Diyos. Na kapag sinabing huwag, hindi talaga pwede. Ang taktika ni Satanas, panlin lang. Siyempre, kung ano yung kahinaan ng lalaki, dahil si Eva, siya yung kahinaan niya, yun ang ginamit ngayon ni Satanas para mahikayat ngayon si Adam. Ganun po yun. Kaya, kung aaralin po natin ang mga ebanghelyo, marami po tayong mauunawaan. At doon din natin malalaman yung mga taktika ng kalaban natin. Kaya, ang ginagamit niya, pantukso, panlinlang, pandaya, pagsinungaling. Yan po ang pamamaraan ng diablo. Dahil nasa kanya lahat nakatangian yun. Tuloy natin. Ang pag-ibig ay mapagpahinga. Ibig sabihin, mahaba ang pasensya. Katulad ng Diyos, ang tao kapag nagkasala, hindi niya agad hinakatulan. Hinihintay niya pa ang mahabang panahon, lalong-lalo na kung yung mga masasamang tao, binibigyan niya pa ng mahabang buhay para lang magsisi. Pero po sa tao, kapag mali, mali ka. Pero po sinasabi, magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad din naman ng ni Kristo. Na si Kristo naparito sa sanlibutan. Hindi po siya naghatol. Kasi pag paghatol, ganito yan, justify. Ibig sabihin, halimbawa, ang kapwa natin gumawa ng masama, kapag sinabi natin masama ka, inatulan mo na. Ang gawin na lang natin, kumbaga, papunta siya sa masama, ikayatin natin makabalik na hindi magpatuloy pa yung kasamaan. Ganun po yun. Pero kung halimbawa, sa kulay pa lang, halimbawa, hindi pa tayo sure sa kulay kung pula o puti. Tapos sinabihan na natin puti, ibig sabihin, nag-atol na tayo. Dapat po, sabi nga, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi na po. Ibig sabihin, ibigay natin lahat sa kanya yung pagganti. Kapag ang tao nagkasala, Diyos po ang hahatol. At tayo naman ang haharap sa hatol ng Diyos. Kaya siyempre, ingatan mo rin ang sarili mo na hindi ka dumating doon sa bagay na yun na alam mo ang kahihinat mo. Kaya, kumbaga, wala tayong karapatan na humusga sa kapwa. Sabi nga, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Bumabalik po kasi yun. Ano man ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Ibig sabihin, paghihiganti ka talaga ng Diyos. Dahil, kahit sabihin nating mahirap yan, o pulubi, o sabi nga, yan, dugyot, walang kwenta sa lipunan, pero hindi natin alam pala, nananalangin yun, nananahan pala si Kristo sa kanyang puso. Tapos, hinatulan natin, para na rin natin hinatulan ang Diyos. Kaya, hindi po binibigay sa atin ang karapatan ng paghatol.
dapat po pakita natin yung pagtuturingan magkakapatid. Ibig sabihin, pantay tayo lahat sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, gusto natin pare-parehas tayong makarating doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang iwanan. Ganun po yung purpose ng pag-ibig. Kumbaga, kaya mo siya, tinuturuan, sinasaway, gusto mo, mapunta ka sa langit, kasama siya. Ganun po yung ibig sabihin nun. Kaya mo siya tinuturuan at sinasaway. Ano pa? At magandang loob. Busilak na puso na nagiging mahabagin. Na kung halimbawa, tinutuya ka na yung iyong kapwa, huwag mo rin tuyain. Minumura ka, huwag mo rin murahin. Hayaan mo siya magmura ng magmura. Sasawa din yan. Kapag minura ka, ipanalangin mo siya na tumikom na ang bibig na tumigil na. Dahil may gabay din yan. Kahit anong gaano kasama ang tao, may kabutihang puso pa rin yan nasa loob niya. Kasi doon siya galing, nadala lang siya ng influensya ng iba, kaya siya sumama. Pero yung puso niya, meron pa rin yung kabaitan sa kanya. Kahit kriminal, meron pa rin yung kabaitan. Dahil kapag dumapo na ang karamdaman sa isang tao na gaano man kasama, nagnananumbalik po yan sa Diyos. Huwag naman natin panalangin na magkaroon ka sana ng karamdaman. Kaya ito bayan natin sa Diyos. Diyos po ang gagawa ng paraan niya. Ipagkakatiwala natin yung mga tao na alam natin papunta sa kapahamakan. Diyos na po ang bahala niyan. Yun po yung magandang loob. May malasakit sa kapwa. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Sabi sa Bicol, bakun maurihon. Hindi mapanglamang. Kung halimbawa, dahil pantay tayo, ang gusto natin nakataas tayo ng isang baitang, ibig sabihin, hindi na pag-ibig yun. Dahil, kumbaga, ang tingin mo sa sarili mo, ako magaling, ikaw mali. Hindi po dapat, pantay pa rin. Kinakailangan, huwag nating sasaktan ang kalooban ng ating kapwa. Dapat, ituring natin siyang kapatid. Kaya nga, hindi na naghili. Kung ikaw gusto mong mapabuti, dapat mapabuti rin ang iyong kapwa. Ganun po yun. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Kumbaga, hindi itinataas ang sarili. Na kahit man si Kristo, marami siyang ginawang kabutihan. Good example po siya. Hindi niya ipinagsisiksikan ang sarili niya para sumikat. Kundi kapag may argumento na, iniiwanan niya, umalis siya. Kapag marami nang galit sa kanya, nilalayasan niya. Ibig sabihin, kahit may ginawa na lang siya na isang bagay na nagpagaling, ano ang bilin niya? Huwag mong ipagsasabi kahit kanina. Yun po yung kapakumbabaan. Pero kung sasabihin mo, halimbawa, kapag tinanong ka sino naggamot sa'yo, sabihin mo ako. Ibig sabihin, malayo tayo doon sa halimbawa na ginawa ni Kristo. Eh dapat, manatili po tayong maging mapagpakumbaba. Parehas din ito, hindi mapagpalalo. Na kumbaga, lalagay pa ng karatula, sikat na manghilo, sikat na manggagamot. Ganyan yung mga profesional, mga doktor, nakasulat pa ang pangalan nila diyan ng clinic nila. Ang hangarin lang naman yun, magpasikap. Sabi pa dito, hindi nag-uugaling mahalay. Ibig sabihin, nangyayari ito sa, halimbawa, lalaki, tapos ang magpapagamot babae, minsan
sumusobra na doon sa dapat yung hawakan. At saka minsan yung approach ng lalaki sa babae, may nagiging bastos na. Dapat hindi po yung nangyayari sa atin. Sabi ko po dito, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Parang kapurihan din po yun. Kataasan din yun. Na kumbaga, kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, gusto mong i-thank you ka. Kung ang mga espiritu nga, kapag pinasasalamatan sa pagsusuri, huwag ka sa akin magpasalamat dahil isa lang po ang dapat pagpasalamatan. Kung nagagawa nga yan ng spirit, tapos tayo, nakagawa ka ng isang maliit na bagay, tapos nag-thank you sa'yo, lumaki naman yung tainga mo. Ibig sabihin, tinanggap mo yung hindi para sa'yo. Kung dumaan lang naman yung kapangyarihan sa kamay natin, kung saan siya galing, ibalik natin doon yung pasasalamat. Dahil kanya yan. Siya lang dapat ang tumanggap ng papuri. Hindi po tayo. Wala tayong karapatan. Akuin ang isang bagay. Kahit thank you man lang. Dahil hindi po sa atin yan. Ano pa po? Hindi nayayamot. Ito po yung habit o nagiging attitude ng tao. Na yun bang sama ng loob? Hindi po natin napapansin. Pagkayamot na pala yun. Na kapag nakikita natin yung mukha nito, parang inis na inis tayo. Ngayon, kung yan ay nasa kalagayan natin, na nagagawa natin, wala doon ang pag-ibig. Dahil naiinis ka tayo o nayayamot tayo sa pagmumukha niya. Dapat, kahit ano pang hitsura niya, ipakita natin sa kanila ang pag-ibig. Hindi yung kinaiinisan natin, nandito na naman ito. Parang ayaw natin makita. Nangyayari po yun. Kasi, hindi man natin pwedeng sabihin na hindi natin ginagawa. Pero, nagagawa na pala natin. Dahil, dumidistansya tayo kapag meron ng taong lumapit sa atin. Ganun po yun. Hindi man direkta na nakikita, pero nangyayari. Ano pa po dito? Hindi inaalumana ang masama. Kumbaga, ayaw natin mapahamak ang ating kapwa. Kapag gumagawa na ng masama, nagbibigay tayo ng warning. Kumbaga, papaalalahanan natin. Katulad ng mga tagapagpahayag, ang trabaho lang naman ng ibang ilista. To preach the gospel. Take it or leave it. Binigay sa iyo ang salita, ang tungkulin mo, ipahayag. Kung tanggapin man niya o hindi, wala ka ng pananagutan. Ang sinunod mo lang, ipahayag ang salita. Ginamit lang yung bibig para ang salita ng Diyos makarating sa tainga ng tagapakinig. Kung magsisi siya o hindi, Diyos na po ang bahala niya. Kasi kung ipipilit natin, tanggapin mo, may tamang timing din yan. Tamang panahon para tanggapin niya. Kasi kung halimbawa, katulad ng isang sisidlan, puno na ng karunungan, punong-puno ng tubig ang baso, hindi mo yan masasalinan ng isa pang tubig. Aapaw na po yan. Antayin muna natin magsisi, bababa yung level, ng kataasan niya, ng ego, pagkatapos yan, pwede na natin i-refill. Ikukonsumo niya muna yung tatanggapin niya. Kasi maluwang na yung paglalagyan natin. Pati parehas din yun naman ang memory card. Subukan mo mag-save sa memory card.
ng mas mataas yung gigabyte doon sa available niya na kinakailangan ikarga doon. I-reject yan ng computer, kahit cellphone, dahil hindi na pwede na tumanggap. Ganon din yung kalagayan ng tao. Hayaan muna natin, kung hindi natin madala sa ngayon, bukas, sa makalawa, ang mahalaga, ginanap natin yung tungkulin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano po kung sabi dito? Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kapag kalikuan na po, kumbaga, dumistansya ka na. Kasi may sinabi ang ating dakilang Panginoon, maging matalino kayo katulad ng ahas at matimtimang gaya ng kalapati. Ano yung habit o ugali ng ahas? Ang ahas, kapag nag-away ang ahas sa kapwa ahas, kapag nagapi ng isang ahas, yung ahas, halimbawa sa tao, traidoran, kasi ugali ng tao yung nag-aahas o pagtatraidor. Halimbawa, nag-traidor ka. Pag natalo mo siya, ang ahas kasi, hahanap pa siya ng ipanggagamot niya dun sa natalo niya. Tayo, kapag galit, galit talaga habang buhay na yan. Pero yung ahas, mas mabuti pa nga. Walang unawa yon, pero alam niya yung gagawin niya. Nag-away yung ahas number 1 at ahas number 2. Natalo ng number 2 yung number 1. Maghahanap pa yung number 2 ng ipantatapal niya dun o ipapakain niya dun sa ahas para lang gumaling. Ibig sabihin, kumbaga, may sportsmanship. Gusto mo lang matuto. Parang gusto mo turuan ng leksyon. Sinasabayan mo. Ganun dapat. Matimtimang gaya ng kalapati. At ang kalapati, kahit mag-alaga ka, kapag puro awayan na nangyayari sa loob ng bahay, lumalayas. Ganun po yun. Nagdidistansya. Dapat ganun din po tayo. Huwag na tayong manghimasok o nangyayari na nga na nag-aaway na makikisaw-saw pa tayo. Kundi, lumayo na. Dahil madadamay lang yung pinag-iingatan natin kabutihan. Ano po kung sabi dito? Lahat ay binabata. Dapat handa tayong magsakripisyo. Halimbawa, itong mga misyon. Dahil sa pag-ibig natin sa pamilya, lima ko, okay lang ako. Kaya ko naman ang lamig. Okay lang ako mahirapan. Okay lang iwanan tong pamilya ko. Dapat ganun ang isipan. Kaya nating magbata. Alang-alang sa pag-ibig. Na ang salita ng Diyos makarating dito, kaya nating isakripisyo yung mga mahal natin sa buhay. Lahat ay tinitiis. Yun na yung lamig. Isa na yun. Pagtitiisan natin. Kasi kung titingnan mo, sarap sana nandun sa bahay na nakakumot na. Nakakumot na, may electric pa naman. Useless pa rin. Dapat, kumbaga, pag sinabing lahat, hindi pwedeng may ititira ka pa. Dapat kung magbabata ka, lahat na batahin mo. Lahat na pagtiisan mo. Hindi yung portion lang o bahagi lang ng pagbabata o pagtitiis. Sabi po dito, lahat ay pinaniniwalaan. Ngayon, ganito po kaya, meron pa kasi tayong tinatawag na facts and opinion. Yung facts, yun yung totoong nangyari. Ang opinion, sabi-sabi. Ngayon, kung facts naman yun, pwede nating paniwalaan yun. Pero kung sa loobin lang, halimbawa,
inanalyze lang, tapos pinaniwalaan natin yung analysis yun, hindi dapat yun. Kundi kung ano yung totoo na pangyayari. Kaya nga sa hukuman, di ba, kahit sa barangay, hindi pwedeng one side lang yung pakinggan mo, both side. Kunin mo yung sa loobin ng respondent, kunin mo rin doon sa naghabla o complainant. Doon ka sa gitna. Hindi pwedeng, ito, kasi kapatid ko to, dito panigan ko. Hindi. May mga kapitan ngayon na, kahit kapatid ka pa, kung mali ka talaga. Dapat ganun, palagi tayong nasa gitna sa mga usapin. Sabi dito, lahat pinaniniwalaan. Basta facts, yung katotohanan, pwede nating paniwalaan yan. Lahat. Kaya po kung halimbawa, sabi-sabi na ng tao o salit-sabi ng matatanda. Basta biblically, nasa banal na kasulatan, yung nangyayari, pwede mong paniwalaan. Dahil nasa facts, nasa katotohanan lang. Lahat ay inaasahan. Kahit hindi pa natin nararanasan o nangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo, halimbawa may karamdaman. Minsan sasabihin natin, sabihin ng doktor sa atin, mahaba na sa iyo ang 3 buwan o 6 na buwan. Ngayon, sino ba siya? Unang-una. Sabi, lahat pinaniwala. Paniniwalaan mo ba siya? Sino siya? Diyos lang naman ang nakakaalam ng sukat ng buhay natin. Kaya maniwala tayo doon sa Diyos. May tamang panahon ang kamatayan. Kaya nga, yung masama, pinapahaba pa ang buhay para makarating pa sa pagsisisi. Makapagbalik loob pa sa Diyos. Kung tayo po mapaniwalain sa sabi lang ng doktor, nawala yung inaasahan, nagagaling pa pala, may chance pa palang gumaling, ma-misinterpret lang natin yung aral. Kapag sinabing lahat ay inaasahan, ibig sabihin, lahat may solusyon. Hindi, kahit na malalim na yung problema o malala, meron pa rin solusyon dyan. Huwag lang tayong sumuko. Kumuha ka ng ideya sa isa, hindi kinaya, marami pa na pwede pang magturo sa atin ng pamamaraan para tayong gumaling. So, kung halimbawa, nakakasalamuha lang naman, ito lang naman yung alam mo na halamang gamot, hindi ka talaga gagaling dahil hindi na magtugma yung alam na halamang gamot para sa sakit mo. Kinakailangan pa, mayroon ka pang matutuklasan na maraming halamang gamot na hindi natin alam. Diyos po ang nakakaalam. Kaso, tinatapo natin yung binibigay ng Diyos. Nagpatubo siya dyan, nagpansit-pansitan, kailangan mo yan dahil magiging acidic ka. Tinabas mo, iginatong mo. Hindi ba ga? Kung titingnan natin, nasaan yung karunungan doon? Ang karunungan, kapag na-discover mo siya, kaya pala siya pinatubo dyan ng Diyos, dahil gagamitin mo, ibig sabihin, mahalaga siya. Yun na yung inaasahan mong gagaling ka doon sa gamot na yun. Pero ini-ignore natin, pinapalagay natin, damo, walang kwenta. Pero, sa kasulatan, lahat ay inaasahan. Yun na yung pag-asa natin para bumaba yung acid natin sa ating katawan. Pero, hindi natin naging priority yon dahil iba po kasi ang turo sa sanlibutan. Lahat ng paligid natin, kapag sinabihan lang tayo, ang dumi naman ng kapaligiran mo, aliksikin mo muna yung mga tumubo, baka Diyos ang may kaloob mo na kailangan pa na natin. Sabi pa, ang pag-ibig, lahat ay
tinitiis. Handa dapat tayo magtiis sa mga sitwasyon. Ang pagtitiis po, nagagawa yan kapag natitikom ang bibig. Pero kung halimbawa, sasabihin, matiisin naman ako, para na rin reklamo yun. Dahil nagsalita ka pa. Pero kung nagtitiis ka talaga, hahayaan mo lang ang nangyayari dahil hindi mo yan maiiwasan, pagtitiisan mo talaga yan. Ganun po yan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Totoo po. Dahil nga, ang Diyos ay pag-ibig. Sa Kanya galing lahat. Siya ang problem solver, provider, nasa Kanya na lahat. Bago nga ginawa yung tao, lahat ng kailangan ng tao, kumpleto na. Kaya, bakit pa magkukulang? Nagkakaproblema na lang dahil marami kang ambisyon, marami kang gustong hingin na ayaw naman talagang ibigay sa iyo ng Diyos. Dahil, sabi nga, libre mangarap, okay lang. Pero, let thy will be done. Hayaan natin, Diyos ang magkaloob ng mga bagay. Kung hanggang dyan ka talaga, ito lang yung kahinatan ng buhay mo. Ipagpasalamat na natin yun. Maging satisfied na tayo sa mga ipinagkakaloob sa atin. Huwag nang maghangad ng ano pa mang bagay na doon po mapapasama ang ating pagkatao. Yung paghahangad. Ano pa po sabi dito? Kahit maging mga hula ay mga tatapos, ito po, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Lahat po yan mawawala. Datapwat kung dumating ang sakdal, ay sapagkat nangakakilala tayo ng bahagya at nangunghula tayo ng bahagya. Ganito po kasi yan. Hindi ba kapag natututo tayo, maiksing panahon lang naman. Halimbawa, tinuruan ka na ganito. 10 na lang yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Huwag ka magwalis ng gabi. Ano naman ang koneksyon mo? Huwag kang maligo ng Martes. Masamang araw yun. Bakit? May ginawa bang masama na araw ang Diyos? Hindi pa kasabi doon. At nagkaumaga at nagkahapon at nakita ng Diyos na mabuti. Yun ang unang araw. Yun ang pangalawang araw. Ibig sabihin, lahat ng araw na ginawa ng Diyos, mabuti. Tao lang po ang nagpapalagay na masama yung araw. Sabi nga, malas. Wala pong malas. Unawain natin yung malas. Sabi sa Bicol, pag sinabing malas, swerte yun. Ang hindi swerte, di malas. Sabi sa Bicol. Kaya, may mga malalim na pananalita na pwede pa natin i-interpret ng malalim. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-isip akong gaya ng bata. Ngayong naganap ng aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Ito po yung realidad ng buhay ng isang hinubog ng salita ng Diyos. Ang bata, madamdamin. Kung halimbawa sa kalagayan natin bilang mananampalataya, kapag pinagsasabihan tayo ng mga superior natin o senior o mga matatanda sa iglesia, tapos nagdaramdam tayo, una sasaktan tayo. Bata pa po ang tawag doon. Pero kung yung matured na, kapag sinabihan ka, halimbawa, nangangaral ng Ebanghelyo, stop ka na. Sumunod ka na lang. Ngayon, kung sumama yung loob, katulad pa yun ng bata. Sabi dito, ngayong naganap na ang aking pagkatao. Kumbaga, nahubog na
yung pagkatao. Iniiwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Matured na dapat tayo. Kasi kung halimbawa, imagine, 10 taon na tayong lingkod ng Diyos, tapos madamdamin pa rin. Bata pa rin ang turing niyan. Pero kung halimbawa, 1 taon lang, 5 taon, pagkatapos nun, napakalawak na ng unawa kapag pinagsasabihan mo, sunod ng sunod. Yun po yung mga naging ganap na. Marunong nang mag-control ng sarili. Ibig sabihin, hindi na umiiral yung emosyon. Kasi yung emosyon kasi yun ang palagi nagre-react. Na kapag pinagsabihan mo, nasaktan na ang kalooban. Dapat po hindi ganun. Kung nahubog na ang pagkatao, dapat po hindi na madamdamin, hindi na nasasaktan. Dapat nag-i-improve na kung ano na yung level ng pananampalataya o yung pagtitiwala sa Diyos. Dapat hindi yung permanente kang nasasaktan mula nung bago kang lingkod, nag-15 anyos na, madamdamin pa rin. Ibig sabihin, bata pa rin. Ngayon, yung mga marunong nang tumanggap ng pagkakamali kapag itinutuwid, yun na yung mga ganap. Kasi, naging mature na yung pag-iisip. Ganun po yun. Sabi po dito, sapagkat ngayong malabo tayong nakakita ng isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Kaya naging halimbawa po si Apostol Pablo sa ugali na yan. Na dati si Apostol Pablo, kapag kaya nga siya, lakas ng loob niyang magkitil ng buhay. Ginagamit niya pa yung mga kasulatan. Kapag mali ka, hatulan agad sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Ganun po si Apostol Pablo. Pero nung naging matured na yung pag-iisip niya, parang kwento na lang, salamin na lang, na kumbaga yung lahat ng karanasan niya, parte na lang ng kanyang experience. Dapat maging ganun yung kalagayan natin. Halimbawa, may sitwasyon tayo nangyari ng halimbawa, 5 years na sa loob ng pamilya. Kung naging ganap na, ang ibig sabihin niya, kahit bumalik man yun yung kwento noon, hindi ka na masasaktan, hindi ka na madamdamin. Nagiging kwento na lang siya sa buhay natin. Kumbaga, wala nang reaksyon sa katawan natin. Dahil tapos na yun. Pero kung bumabalik at galit ka na naman uli, balik ka na naman sa pagiging bata. Kaya, ang pagiging ganap, perfect, pinapractice po yan. Ang pagpigil na lang ng dila, pinapractice yan. Ang isang taong marunong magpigil ng dila ay isang taong ganap. Kung halimbawa, gusto mo nang magsalita pero hindi mo ginagawa, magsasanay yan. Kalaunan yan, ignore mo na lang yan dahil alam mo na kapag nagsalita ka, kasamaan ang pupuntahan. Mag-aaway lang kayo. Dahil magiging salamin na lang siya. Nangyari na to sa akin, hindi ko na uulitin dahil bakit? Resbakan ako. Parang ganun yun. Nagiging matured na yung pag-iisip. So, dapat po at ngayon nanatili ang tatong ito. Pananampalatayang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Ngayon po, ang pananampalataya kinakailangan maging pundasyon kung paano tayo magiging matatag bilang isang tao na kayang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi natin kayang mag-isa yan. Dapat ang pananampalataya niyan, sabi nga, katulad ng isang taong matalino, nagtayo
ng haligi sa ibabaw ng isang bato. Dapat tayo yung haligi, ipatong natin doon sa pundasyon na ginawa ni Kristo. Na matatag, kahit dumating man ang mga unos, pagsubok, o problema sa ating buhay, kaya nating harapin ang mga sitwasyon dahil kasama natin si Kristo. Yun po yung kailangan ng buhay natin, si Kristo. Kapag napatibay yung pananampalataya, nahubog tayo sa salita ng Diyos, in-apply natin sa ating sarili, at nanahan sa buhay natin ang Diyos, mananahan na tayo sa pag-ibig. At habang nagpapatuloy yun, ang pinaka-aasam-asam natin, yung pag-asa na buhay na walang hanggan. Pero sa lahat ng yon, pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, ang pinakadakila doon, yung pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sumasalahat po siya. Ngayon po, meron pa tayo ditong isang aralin. Anong oras na po? Sabi sa Colosas 3:18 hanggang 25. Ito po ay tinuro ni Apostol Pablo sa pamilya. Tungkulin ng lalaki, babae. Ang basic niyan, ang ating dakilang Panginoon na nagturo. Sabi ng ating dakilang Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawang babae. At sila'y magiging isang laman. Basic po yan. Halimbawa, nagpamilya si lalaki o yung anak. Nakakilala si ng babae, gusto niya, dapat magbukod na. Dapat hindi na kinukupkop ng magulang na habang nagpamilya. Ang turo ng ating dakilang Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Kaya nangyayari po, may mga, kasi po ang Pilipino, ugali ng Pilipino, ayaw mapahiwala yung anak. Na minsan, kinakalaban na, minsan nakakarinig ng masama sa bibig ng anak. Ang magulang, andyan pa rin, manhid pa rin. Nagpapakamartir. Pero kung susundin lang yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa. Magkalaban po kasi ang manugang at binan, babae parehas. Dahil, halimbawa, yung magulang na babae, malinis maglaba, tapos nakita niya yung napangasawa ng kanyang anak na lalaki na babae na burara kung maglaba, hindi talaga magkasundo yun. Dahil ang ating dakilang Panginoon na mismo nagsasabi niya. Kaya po, doon pa lang sa aral na yun, kapag sinunod natin yan, walang gulo. Walang pakialaman ng buhay ng may buhay. Dahil may sarili ka rin bahay. Yan po yung basic. Ngayon, halimbawa, nabubuo na yung pamilya. Sabi naman ni Apostol Pablo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Pag sinabing pasakop, ibig sabihin, kahit edukado ka pa, mataas ang sahod mo, tapos ang asawa mo tagapidal lang ng padyak, kinakailangan mo pa rin irespeto yung pagdating sa pagdidesisyon. Kasi po, magkaiba po kasi ang lalaki sa babae. Ang babae, minsan nagbabago yung tempo kapag may dalaw, minsan mainitin ang ulo, kapag naglilihi, pero ang lalaki, consistent po yan. Kaya pagdating sa pagdidesisyon, lalaki po talaga dapat ang nasusunod.
Kaya ang babae, ang tungkulin niya lang, magpasakop sa ilalim ng lalaki. Pero hindi naman nangahulugan dahil mabisyo yung lalaki, nagpasakop ka, bigay ka lang ng bigay. Siyempre, kapag sinurinder na yung lalaki yung sahod, nasa iyo na yan. Kontrolado mo na yan kung ibabalik mo pa sa kanya. Sabi pa dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Ito naman po ang dapat na ginagawa ng lalaki sa kanilang asawang babae. Yung ibigin sila. Iparamdam natin yung pag-ibig, hindi yung bagong kasal lang, niyayaya na kumain, o kaya siniservisyuhan, pinapakitaan ng pag-ibig, kundi dapat lifetime. Kaya mo nga siya pinakasalan, pinili, dahil siya na yung pinakamagandang babae na nakilala mo, na nakita mo. Kaya mo siya pinili. Hiniharap mo pa sa dambana. Dapat commitment na yan. Ang problema, nagkaroon lang ng karamdaman. Tinalikuran na. Lalo ngayon, mga panahon sa panahon ngayon, hindi na po yan nasusunod. Dahil sa tukso. Ang mga nangyayari, yung premarital marriage. Sex muna, bago kasal. Tukso muna. Kapag nagkasala na, may naapektuhan na bata na hindi naman sinadya. Kaya marami sa mga babae nagiging single mom o kaya walang ama dahil sa mga ego, kataasan ng pag-iisip. Dapat po hindi ganon. Tingnan mo yung buhay noon. Minsan, arranged marriage. Magulang sa magulang nag-usap, nagpapakasal. Pero nagsasama sila dahil yung mga bata noon, yung mga kabataan, takot sa magulang. Pero ngayon, nung nag-improve na, nagkaroon na naging high-tech na yung pamumuhay, na-influensya na ng mga cellphone. Dati noon, mamamanhikan pa talaga ang lalaki bago dalhin sa altar ang babae. Ngayon, sabi nga, text pa lang, magsyuta na. Chat pa lang, sinagot na. Parang nagbago na ngayon. Pero ibabalik natin sa basic, lalong-lalo na yung mga lingkod at nakakilala kay Kristo. Dapat may takot tayo sa paggawa ng hindi mabuti. Sundin natin yung itinuturo sa atin mula sa banal na kasulatan. Siyempre, yung babae nagpasakop sa lalaki. Yung lalaki, iniibig niya naman yung babae. Nagkaroon ng anak. Ano naman ang aral na ni Apostol Pablo sa mga anak? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Sa mga anak naman, lahat naman tayo ay naging anak bago dumating sa pagiging magulang. Siyempre, yung respeto sa magulang, yun yung importante. Bakit po? Kasi sabi sa Ephesus 6, na si San Pablo din na nagsulat, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ano po yung pangako ng Diyos kapag may paggalang tayo sa ama at ina? Hindi yung paggalang ng po at opo, kundi respeto. Kahit nagkamali ang magulang natin, na kahit na hindi mo sinadya, ipinanganak ka na ng ganyan, irespeto pa rin natin. Anong benepisyo sa pagre-respeto? Upang
yumaon kang mabuti para maging mabuting tao. At mabuhay ka ng malaon sa lupa. Hahaba pa ang buhay. Dalawa po ang benepisyo. Pagrespeto pa lang yan. Pero kung sabi sa Bicol, matumang, parang ang tingin, kapantay na lang yung magulang, yun na po yung hindi nakalulugod sa Panginoon. Ano po kung sabi dito? Kasi po yung anak, ang tungkulin lang naman talaga ng anak, magtalima o sumunod sa magulang. Kahit ang prinsipyo mo, tama, gumamit ka pa ng Bible. Pero, magulang mo pa rin yan, hindi mo siya kalibin. Kinakailangan mo pa rin irespeto. Dahil magulang mo siya. Respeto po kasi ang minsan nawawala na sa panahon ngayon. Minsan nagiging palasagot na yung anak sa kanyang magulang. Yan po sabi dito. Siyempre may anak na, di siyempre yung lalaki. Kasi dito, babae muna, lalaki. Nung nagkaanak na sila, yung lalaki magiging ama. Mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Yung bang, kasi po, nag-uumpisa yan sa mga maling biro. Sabi ko, pagsugot. Minsan naiipon yan sa bata na hanggang sa dumami ng dumami, lumalayo yung loob ng anak sa kanyang ama. Dito, sabi dito, huwag ninyong ipamungkahi sa galit. Kapag paunti-unti nating natuturuan na lumayo yung loob ng ating anak sa ating mga ama, para na rin natin ipinamumungkahi sa galit ng ating mga anak. Kaya dapat ang ating anak hindi dapat nagdaramdam. I-support natin kung ano yung gusto niya. Noon nga, kapag ang gusto ng magulang, magpare ka. Sunod naman yung anak na wala na yung kalayaan ng anak. Kung ano yung hilig niya, anong gusto niyang in the future, suportahan po natin siya. Huwag nating didiktahan ng gusto natin para masunod lang yung gusto natin. Gusto ko magdoktor ka, hindi nga niya hilig. Huwag natin ipagpipilit para hindi natin maipamungkay sa galit ng ating mga anak. Ngayon, siyempre, tayo naman ay nagtatrabaho. Meron tayong tinatawag na boss o among. Kapag tayo ay nangangamuhan o umaasa sa kapirasong oras, may sweldo o panahon o serbisyo, ang tawag sa atin alipin. Sa madaling salita, empleyado. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng bagay sa mga iyong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Kapag boss natin, meron yung guidelines. Kaya nga ang lahat ng mga company ngayon, merong hiwalay na institution under management. Yun yung nagpo-control ng mga lahat ng empleyadong pumapasok. Human Resource Management. Kapag may nilabag ka sa among mo na mayroon guidelines, rules, ang magbibigay ng punishment, yung human resource. Doon ka ngayon haharap. Dahil sila po ang pinagkakatiwalaan ng management sa lahat ng mga lumalabag. May mga sanction po yan. May mga kaupo lang pwede kang suspindihin o pwede kang tanggalin. Kaya, ang ginagawa ng iba, nagre-resign na lang. Hindi na hinahabol yung compensation, yung benepisyon matatanggap na, halimbawa, naglingkod ka na ng 10 years, sayang yung 500 a month na dapat sanang naipon mo ng 10 years.
In years sa 12 months, di 120 times 500, magkano yon? Compensation na yon. Dahil lang sa pag 11 years, naglabag ka na. Mawawala yun kaya kapag nag-resign. Kaya po, kinakailangan, sabi nga, respeto sa amo natin dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Hindi ang paglilingkod sa paningin. Hindi yung masipag lang kapag nandyan siya. Kundi, sabi dito, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Para isipin natin na naglilingkod tayo alang-alang lang sa Panginoon. Na hindi dinadaya yung oras. Dati noon, yung time card pinapasaksak sa iba para lang makain. Naghigpit, ginawang biometric. Minsan may kawanis pa yung pintuturo para lang makain. O kaya hindi siya mag-in, hindi rin mag-out. Tapos magpapapirma na lang sa supervisor. Mga ganon. Pero kung natatakot tayo sa Panginoon, dapat tayo mismo ang mag-punch ng ating time card. Sabi po dito, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kung ano po yung responsibilidad natin sa ating pamumuhay, pakikitungo sa kapwa. Pag sinabing alang-alang sa Panginoon, dapat may takot. Kaya natin harapin. Kapag nagkamali, mayroong parusa. Kapag gumawa ka naman ng kabuti, pwede ka ma-promote o another stepping stone na para marating mo yung pangarap mo sa buhay. Sabi ko po dito, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, okay lang yung mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Sabi nga, yaong mga walang kautusan sa kanilang puso pero ginagawa niya yung mabuti, yun na yung pinakakautusan sa kanila. Paano kung nakilala na natin si Kristo? Ito yung mga utos niya, ito yung mga turo niya. Dapat yun ang pag-ingatan natin na hindi natin malabag yung mga turo ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat doon tayo hinubog, kaya tinawag tayong Kristiyano. Dahil sumusunod tayo sa ating dakilang Panginoon, Jesucristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama ng kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Kung sa trabaho, mayroong palakasan. Pero po sa Panginoon, wala. Ang gumagawa ng masama, may kaparusahan din. Bumabalik naman yung kasamaan ng kanyang ginawa. Sabi dito, walang itinatanging tao. Hindi porke kamag-anak ka ng boss, o may kapit ka sa manager, pagdating kay Kristo, wala pong itinatanging tao. Dahil naglabag ka, kasalanan pa rin ang tawag mo. Dito po sa aral na ito, pagpasalamat natin na bagamat sa lamig ng panahon, nagtiis tayo at pinakinggan natin ang aral o salita ng Diyos. Ito'y gamitin natin pinakabatayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi natin kaya yan ng sarili nating kakayanan at pag-iisip. Hindi natin, tulungan tayo ng ating dakilang Panginoon upang pangunahan, subaybayan, gabayan sa lahat ng oras ng ating buhay at magagawa natin yan sa tulong ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang gabi sa bawat isa na nandito sa pulpito.